Bukod sa Puerto Princesa River National Park, El Nido, at Coron ay marami pang hindi masyadong kilala na mga lugar sa Palawan. Ang Palawan ay tahanan ng mga pinakakahanga-hangang seascape at tanawin ng isla ng Pilipinas. Ito ay isang nakamamanghang probinsya sa Pilipinas na nag-aalok sa mga bisita ng pagkakataong tuklasin ang ilan sa mga pinakamagandang natural na kagandahan sa mundo. 15 pinakamagandang lugar sa Palawan. Trek Mount Tapios. Ang Mount Tapios ay nasa gitna ng Coron Town at nag-aalok ng nakamamanghang tanawin ng velvety green hill at walang katapusang emerald water na nakapalibot sa lugar. Ang hagdanan ay binubuo ng 721 mga hakbang patungo sa pinakaitaas ng bundok. Kapag nasa itaas ka na, makakahanap ka ng maliliit na silungan at mga viewing area at magbabad sa magagandang tanawin lalo na ang sunset at sunrise. Surfing in Duli Beach. Para sa mga may karanasang surfers, November hanggang April ang pinakamagandang buwan para pumunta. Kung hindi ka marunong gamit ang iyong sariling board, mayroong ilang mga lugar na nag-aalok ng mga rental at instructor. Ang lugar na ito ay isang hindi malilimutang lugar upang mag-surf, at hindi lamang dahil sa kapansin-pansing backdrop ng isang masaganang gubat na nakakatugon sa malinis na dalampasigan. Corong Beach. Tamang-tama ang Corong Beach para sa panunood ng tahimik na paglubog ng araw. Hindi kasing turista ng El Nido, ang beach na ito ay puno ng mga palm tree at maliliit na lokal na restaurant na naghahain ng masarap na local cuisine. Ang beach ay perpekto para sa isang tahimik na araw o gabi upang makapagpahinga na may magandang libro o journal, ngunit ang tunay na palabas ay darating sa paglubog ng araw. Hidden Beach. Ang Hidden Beach ay isang magandang beach na katago at protektado sa likod ng matataas, manipis na mga bangin sa El Nido. Maaari mong ma-access ang beach na ito sa pamamagitan ng isang makitid na lagusan. Ang Hidden Beach ay isang medyo sikat na tourist spot sa Palawan. Ito ay perpekto para sa snorkeling at paglangoy dahil ang turquoise na tubig ay mainit-init. Caiangan Lake. Ang lake ay may napakalinaw na tubig na may iba't ibang layer ng tubig alat at tubig tabang. Ang lawa na ito ay sobrang sikat sa mga turista at palaging itinatampok sa mga island hopping tour. Isa sa mga obligadong bagay na dapat gawin habang bumibisita sa Caiangan ay ang sumakay sa bamboo raft sa paligid ng lawa. Nagtatampok din ang lawa na ito ng kuweba na maaari mong tuklasin. Taro Cliff. Ang Taro Cliff Climb ay isa sa mga pinakakapanabik na bagay na maaari mong gawin sa Palawan, bagamat hindi ito para sa lahat. Ang pag-akyat ay maikli sa karamihan ng mga pamantayan sa humigit kumulang 30 minuto lamang, ngunit ito ay isang pag-aagawan ng matutulis na bato. Ang Taro Cliff ay nangangailangan ng isang lokal na gabay dahil mayroong isang partikular na landas na kailangan mong sundan. Nakpan Beach. Ang Nakpan Beach ay isa pang magandang puting buhangin na dalampasigan. Ang beach na ito ay medyo mas built up kaysa sa iba at nag-aalok ng ilang iba pang aktibidad na maaaring hindi mo maranasan sa ibang lugar. Maaari kang kumuha ng isang oras na sailing tour, mag-swimming o mag-relax lang sa beach. Ang mga palm tree-lined beach ay perpekto para sa pagtulog sa ilalim at manood sa paglubog ng araw. Culion Island. Ang Culion Island ay isa sa mga pinakamakasaysayang lugar sa Palawan. Hindi mo malalaman na ang kapansin-pansing maliwanag at magandang isla na ito ay may malungkot at madilim na kasaysayan. Minsang tinawag na The Island of No Return, ang Culion Island ay dating leper colony. Ngayon ang Culion ay halos hindi nagbago sa arkitektura mula noong nakaraang buhay nito bilang isang kolonya ng Ketungin. Balabac Island. Ang Balabac ay ang pinakatimog na isla sa Palawan.
Napakalayo nito sa timog na ang Sabah sa silangang Malaysia ay mas malapit sa Balabac kaysa sa Puerto Princesa. Ang pangunahing draw dito ay 31 napakarilag na isla na hindi pa rin natutuklasan ng mga turista. Ang mga islang ito ay napapaligiran ng malinis, malinaw na tubig at napakaputing buhangin na dalampasigan. Tabon Caves. Tinaguriang duyan ng sibilisasyon ng bansa. Ito ay isang lugar na may kahalagahang arkeolohiko dahil sa bilang ng mga paglilibing sa banga at mga sinaunang panahong labi ng tao na natagpuan simula noong 1960s, lalo na ang Tabon Man. Ang sistema ay bahagi ng Lipuan Point Reservation, na pinoprotektahan ng gobyerno ng Pilipinas bilang isang reserbasyon sa museo upang protektahan ang mga kuwebo at ang agarang paligid nito mula sa deforestation at upang mapanatili ang mga kultural na artifact na naroroon. Kalawit Safari Park. Ang Safari Park na ito ay orihinal na ginawa upang maging game reserve sa ilalim ng utos ni Ferdinand Marcos. Hiniling niya na ilipat ang mga lokal at pagkatapos ay binuldos ang natural na kawayan upang magdala ng malalaking hayop mula sa Africa. Mayroon pa ring mga giraffe at zebra na gumagala sa isla, at marami pang iba. Ang zebra dito ay kilala bilang Grevy's zebra, na isa sa mga pinaka-endangered species ng zebra sa mundo. Onak Island. Ang isla ng Onak ay napakalayo kumpara sa ilan sa iba pang mga isla sa Palawan Coast. Ang mga buhangin ng Onak Island ay lubos na puti, at ito ay napapalibutan ng esmeralda na tubig at pulang coral reef, na ginagawang mas masigla ang islang ito. Ang isla ay pribadong pag-aari, ngunit ito ay bukas sa publiko sa pamamagitan ng iba't ibang tour operator dahil makukuha nila ang kinakailangang pahintulot. Tabataha Reef at Cagayancillo Islands. Ang Tabataha Reef ay isa pang malayong lugar na makikita sa Palawan. Ang 970 square kilometer na pambansang parke na ito ay dapat bisitahin lalo na sa mga maninisid. Ito ang lugar kung saan makikita ang isa sa pinakamataas na biodiversity ng marine life sa mundo. Kasama ng Puerto Princesa Underground River, ang Tabataha Reef ay isa sa 6 na UNESCO World Heritage Sites sa Pilipinas. Small at Big Lagoon, El Nido. Ang Small Lagoon ay karaniwang ang unang hintuan ng Tour A kapag nag-island hopping sa El Nido. Kahit na ito ay isang sikat na lugar ng turista, ito ay maliit, masilungan, at tahimik. Ang Big Lagoon ay may 3 natatanging bahagi, at gugustuhin mong bigyan ng iyong sarili ng pagkakataong tuklasin ang lahat ng ito. Ang pinakamahusay na paraan upang tuklasin ang mga ito ay ang pagrente ng kayak mula sa pasukan ng lagoon. Ang mga isla nito ay puno ng matatayog na karst mountains na nagsisilbing perpektong backdrop para sa mga bumibisita sa tropikal na paraiso na ito. Twin Lagoon, Coron. Isa sa mga pinakabinibisita na lugar ng turista sa Coron, makakapunta ka lamang dito sa pamamagitan ng bangka, at magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsali sa isang island hopping o pag-upo ng pribadong bangka. Ang lugar ay nag-iiwan sa mga tao na nagtataka sa ganda ng lugar, na nakamamangha sa kanila sa hindi nasirang kagandahan nito. Ang pangalan mismo ay nangangako sa mga nagsasaya at naghahabol sa araw na hindi lang isa kundi 2 Paradise Street ang kanilang makikita.